Magandang buhay, magandang araw sa lahat. Nakikita ko yung mga fashion. Energized na po ba lahat? Yes, nakikita ko yung mga smile sa inyong mukha. Okay, alam naman natin na nagkaroon po ng bagyo and praise God at siya po ay lumabas na sa ating bansa. At alam naman natin na malaking bagay ang ating mga likas na yaman na nagprotekta sa atin, especially dito po sa Luzon. Of course, alam niyo po kung ano yung tinutukoy ko, yung ating Sierra Madre. So, ibig sabihin, kailangan po natin protektahan ang ating likas na yaman. Same as our body. So, kailangan po natin protektahan. So, sa hapong pong ito, marami po ako i-discuss at bear with me at marami po tayong mga information na ibabahagi po sa inyo upang makatulong, upang maprotektahan ang ating health. Yours. By the way, I'm Sales Master Femason from Clark Imperial Center. Yan. May I see the hands of new attendees? Meron po bang mga new attendees? Ayan. Thank you very much po sa inyong time. Hello po sa inyo, of course, sa Baguio Cup din po, sa mga new attendees po sa inyo dyan, and sa Cebu Dream Center, magandang hapon din po sa inyong lahat. Okay? For today, ako po ang naatasang i-discuss ang product presentation. Okay? So, alam naman natin kapag product ng Atomy is backed up by absolute quality and absolute price, yung mastige na sinasabi. Okay? Ayan. So, pag sinasabing absolute price or absolute quality, absolute price, alam naman natin na napakataas ng kalidad ng Atomy products. Pero at the same time, yung presyo kayang-kaya po ng masa. Okay, sa ating mga first-time attendee, yan po ang produkto ng Atomy. Sino na po dito yung nakapag-navigate ng ating website? Yan. So, thank you. So, malalaman po natin ang mga ano po ang mga produkto na ng Atomy na dapat po nating ma-try, especially po sa mga first-time attendees. Okay. Sa hapon pong ito po ang produkto na dapat ko i-share ngayon sa inyo yung mga information na makakatulong po sa ating health. Okay? Yan. Nakalagay po dyan, gut health, a healthy gut, a healthy you. Naniniwala po ba kayo doon? So, ibig sabihin, kung ano man po ba yung gut natin? Of course, yung ating stomach, intestine, yan po. So, ibig sabihin, kung ano po ang kinakain ninyo, makaka-apekto po sa inyong katawan. Tama po ba? Yes, correct. Ayan. Explain ko po ito. Actually po, kung tayo po dito is a community, it's a group, right? Here in our body, we also have a community na reside po sa ating gut microbiome. Dito po, sa ating intestine, stomach, yan po. So, tinatawag po siyang gut microbiome. Ibig sabihin, ano po ang nandyan sa microbiome na yan? There are good bacteria and bad bacteria, but good and bad, they have function po. Okay? So, it refers to the community, trillions of microorganisms, including bacteria, viruses, fungi, and other microbes that live in digestive tract, primarily colon. So, ganito po. So sabi ko nga, kailangan po natin protektahan ang ating katawan. Of course, we need to protect our gut microbiome. Sabi ko nga kanina, a gut healthy at a healthy you. Ibig sabihin, ito po yung pinaka-first line of defense po natin. So lahat po ng kinakain natin, iniinom natin, medicines o food, anuman, that's why we need to protect our gut. Dahil kapag po ang gut microbiome, of course, meron siya mga trillions bacteria. Ngayon, kapag po as we age po kasi, kumukonti po yan. Okay? Tapos, nai-inflame po yan. Nadadamage siya. So, doon sa next picture, kapag dumami na po, na outnumber na po yung good bacteria, so, ang tendency po, nagkakaroon na po ng problema sa ating health. So, yan. Kung nakita po yun sa screen, sumasakit po ang tiyan. Okay? Number 1 po yan. Pero it doesn't mean po na kapag sinabi kasi nating bacteria, ang unang-unang naiisip natin, of course, diarrhea, constipation, marami pa hong iba na pwedeng maapektuhan when it comes, there is an imbalance
of our gut microbiome, which is na tinatawag po na dysbiosis. Okay, dysbiosis is the imbalance of good bacteria and bad bacteria. Kapag nagkaroon na po ng dysbiosis, which is nakikita nyo sa screen, pwede pong magkaroon ng health condition. Especially yan, humihina ang immune system. Nakita nyo, nasipon, ubo, right? And then, nagkakaroon po ng mood disorder because of the stress. And then, nagkakaroon po ng mga skin conditions and acne. Later on po, i-discuss ko po yan. Ayan. What can harm your gut health? Ito po ang dahilan. Bakit nga po ba nagkakaroon na i-inflame ang ating gut? Unhealthy diet. Number 1 po yan. So, kung parati po kayong kumakain ng mga fast food, kung lagi na lang po na gano'n ang pagkain, of course, wala pong, hindi naman po natin sinasabi na hindi dapat kumain. Of course, kung parati na lang po na gano'n ang pagkain natin. Ano po ba yung mga fast food na yan? Of course, yung burger. Pero pwede naman po na tayong kumain. Pero yung excessive na po, everyday na lang na gano'n. Okay? So dapat kasi kailangan balance po yan eh. Kakain po ng vegetable, ng fruits, gano'n po siya. Poor sleep. Okay? So, isa rin po ito. Alam naman natin, kapag merong sleep deprivation po, of course, automatic po ang ating katawan nang hihina. Especially po din ang ating gut. Antibiotics, number 1 din po ito. So, ibig sabihin, di pa po ba yung pag inom po ng mga antibiotics, nakaka-damage po yan sa gut natin. Later on po, discuss ko. Infection, isa rin po yan. Chronic stress, and lack of physical activity, and smoking, and excessive alcohol consumption. Yan po ang mga nakakasama po sa ating gut health. Ayan. Kapag po nasira, o sabihin, nagkaroon na po ng imbalance, so, ganito po yan, pagka po yung bad bacteria na outnumber ang good bacteria sa ating intestine, at nagkaroon po ng dysbiosis, okay, ang nagiging tendency po, nagkakaroon na po siya ng leaky gut. Paano po siya napupunta doon? Kapag ang dysbiosis hindi na-address, tendency po yung mga bad bacteria, papasok na po yan sa ating intestine at lumalabas at sumasama na sa bloodstream po natin. Kapag gano'n po ang nangyari, ganito po ang nagkakaroon. Nagkakaroon po ng leaky gut. At ito po ang mga sign and symptoms. That's why kailangan po nating i-address ito. Unang-una, mood disorders, anxiety, depression. Bakit po? Bakit po isipin nyo, bakit may kinalaman sa mood? Samantalang ang pinag-uusapan dyan. May tinatawag po kasing gut-brain axis po. Yun po yun. Ibig sabihin, for example po, sino po dito pag gutom, hindi naiirita, hindi naiinis? Di ba pag gutom, wala ka sa mood? Di ba? So, ibig sabihin nun, kailangan mo nang ma-address na busog ka muna. Kasi pag busog ang tao, di ba masaya? So, ganun po siya. At the same time, kasi po, pag ma-happy, meron kang gustong kainin. Di po ba? Ganun din siya. So, meron po talaga siyang connection. It's because, why? Dahil nga po, yung tinatawag na hormone na serotonin is 90% po na puproduce sa ating gut. That's why, ganun po siya, ibig sabihin. And then, skin problems. Ayan. Meron din pong ina-address po na pagkano po ng skin problem, isa po sa sign yan. That's why, acne, eczema, psoriasis, and also digestive issue like bloating, diarrhea, constipation, food sensitives, at mga intolerances and IBS po. Of course, number 1 po, sabi ko nga, weekend, immunity like colds, flu, certain allergies, and IBS. So, ibig sabihin, pag ganito na, meron ka na tinatawag na leaky gut, lahat ito na i-experience mo, kailangan po natin na i-address ito. Later on, anong product po ang maganda dito? Ayan. So, here it. Ito po ang sinasabi ko kanina. Kapag nagkaroon kayo lahat ng symptoms o yung sign and symptoms kanina, ito po yung sinasabi ko. So, sabi ko nga, as we age, kasi nung pinanganak tayo, meron na po tayong mga good bacteria. Ngayon, as we age po, nakukulangan po tayo niyan. That's why we need po probiotics. Ano po ba yung probiotics? There are live bacteria living in a healthy person's intestine with a proper amount is taken, provides positive health effects.
Of course, also it's essential for maintaining a balanced gut microbiome and it support digestion, immunity, and overall well-being. Ayan. So here in Atomy, we have probiotics. Marami pong probiotics sa market. But why we choose Atomy Probiotics Plus? Okay? So unang-una, because probiotics, Atomy Probiotics Plus has multiple strain. Okay? There are 12 types of lactobacillus and bifidobacterium. Ayan po siya. And then, kasi yung pong mga multiple strain na yan, may kanya-kanya pong function. We have other probiotics, of course, na minsan may mga digestive issue na hindi naman po na-address. Kasi po ang probiotics, ang ginagawa niyan, pinoprotektahan po yung ating gut, pinapatibay po yung ating tiyan. But sometimes, kapag meron ng mga bad bacteria na pumasok dyan, compared po doon sa mga ibang natin na inom, hindi po siya na-address. Unlike po sa multiple strain that we have, the Atomy Probiotics Plus, meron po siyang each function po na pwede po niyang ma-address at makatulong. Okay? Sabi nga nila, pagpili ng probiotics, need po nating malaman yung strain, yung dami, yung tinatawag po na CFU or colony forming unit po, kung ilan po. Sa atin po is 3 billion, yan, 3 billion forming, colony forming units, 3 billion. Okay, so marami po siya. And then, ang kagandahan din po, meron na po siyang probiotics. Meron na siyang probiotics, prebiotics plus flavor, fruit plants and extract. Ano po ba itong mga prebiotics na to? Ano bang ginagawa po nito? Kasi once po nag-take tayo ng probiotics, because probiotics po, they consider as a beneficial bacteria or a friendly bacteria. Hindi naman po lahat ng bacteria is masama. Of course, this one is a friendly bacteria. Because as we all know po tayo, actually before sa mga research po, nasa tinsabi nilang 10:1 po ang ratio ng dami ng bakterya sa ating katawan. Ibig sabihin, mas marami po sa cell pa ng katawan natin. But this time, sa bagong research po, is 1:1 na po. For example, ang ating pong bakterya sa katawan is 38 trillions. Ang ating cell naman po is 30 trillion. So malapit na po siya. Yan po yung bagong mga research. Pero still, we are bacteria parents. So pakisabi nga sa mga katabi nyo, bacteria ka pala, sis. Well, ganun po siya. Bacteria ka pala. Pero a friendly bacteria, hindi po ba? So, okay, so that's why we need to protect po ang ating gut. Yan, sa pag-inom po ng Atomy Probiotics Plus. Ano pa? Ito pong mga prebiotics, sabi ko nga, ang prebiotics, anong ginagawa niya? Kung lahat po tayo kumakain para mabuhay, same as sa mga friendly bacteria na yan. Kailangan po ng prebiotics para po sila dumami. Kasi once na tinake natin yan, hindi yan ibig sabihin, hindi yan makakadaloy hanggang sa ating pinaka-small intestine kung wala pong prebiotics. Para sila dumami, you need prebiotics. Ang kagandahan po nito, yung ating probiotics, may prebiotics na sila, may pagkain na sila. Okay? Hindi sila pagka-take natin, agad silang mamamatay. Hindi na natin kailangan kumain pa ng gulay. Pag-take mo ng probiotics and then wala namang prebiotics, wala rin pong use, wala po rin saysay. Ayan. So yan po yung mga additional functional ingredients make it a more consumer-friendly and more of premium formula. And also, a daily packets and convenience format. So dito, sino na po nakakita o nakapag-try ng probiotics? Diba? And kahit po saan, pwede natin dalhin. Diba? So, ayan. Okay. Ayan. Okay. So, ano bang ginagawa ng probiotics? Yan. The effect of lactobacillus in activation of intestinal function. Ganito po yan. Once we take probiotics, dahil po, alam naman natin, ang probiotics po, nagpo-produce po yan ng lactic acid. That's why, para po maging acidic ang environment o ang ating gut. Kasi ang mga harmful bacteria, hindi po yan nabubuhay sa isang acidic environment. So, ang probiotics prefer a slightly or mild acidic environment para po maprotektahan sa mga harmful bacteria na kung saan magiging dahilan po magkaroon ng mga health condition or mga digestive issue like that po. Okay? Ayan po. So, ayan. So, ito po yung mga, sinasabi ko kanina, ng mga strain.
So, ibig sabihin, hindi lang po siya isa, 12 po siya. Ayan po, nakikita niyo sa screen. So, may mga special function po sila. Ito po naman po yung mga supplementary ingredients. Ito po yung sinasabi kong prebiotics. Hindi na po natin kailangan kumain ito. Kung sakasakaling magte-take tayo ng probiotics, andyan na po siya sa ating produkto. Okay? Ayan. Why we need probiotics? It support gut health. So, lahat ng digestive issue, maaari po niyang matulungan. Tulad ng pinakita ko kanina, ano po yung mga digestive issue na yan? Of course, diarrhea, constipation, of course, mga ulcerative colitis, Crohn's disease. So, yan po. That's why anything that it comes to digestive issue, matutulungan po ng probiotics. And boost immune system. As we all know, of course, may mga beneficial bacteria sa ating gut. Ang ating 70% po ng immune cells natin ay nasa gut. Ano po ang ginagawa? Yung mga beneficial bacteria na o friendly bacteria, it tells our immune cells para malaman sino ba ang mga kalaban na nandito sa ating gut na kailangan nilang i-destroy or protektahan ang ating gut lining. And then, it reduces inflammation. Why? Sabi ko nga, kapag nagkaroon ng leaky gut, so bago pa man pumunta sa leaky gut na yan, mapoprotektahan na when it comes to pang nag-take tayo ng probiotics. Sabihin yung mga inflammations na yan, yung mga resulta ng pagkakaroon ng leaky gut. Okay? So that's why it reduces inflammation, mga pamamaga dyan. Okay? Sa ating katawan. Improve mental health. Katulad po ng diniscuss ko kanina, doon sa ating leaky gut, nagkakaroon po ng mood disorders. So, ibig sabihin, pagka ganyan, lagi kang irritable, meron kang anxiety, meron kang depression, ibig sabihin niyan, may imbalance na dyan sa iyong gut health. Okay? And then, restoring good bacteria, of course, para ma-restore yung mga good bacteria na yan, kailangan mo ng probiotics. And support skin health. Pag nagkakaroon na po ng mga skin issue, acne, psoriasis, eczema, yan po ang need natin, ang probiotics. Ayan. Who should be taking probiotics? Of course, recently on meds, sino dito yung kasalukuyan na nagte-take ng medicine? Sila po ang need ng probiotics, especially antibiotics, other medicines, anti-inflammatories, or mga diabetic meds, especially metformin po, they need take probiotics po. Mental health, problem yan. Anxiety, depression, autism. And of course, yung poor diet, digestive disorder, mga merong IBS, irritable bowel syndrome, ayan, ulcerative colitis, and Crohn's disease. And that skin condition like acne, psoriasis, and eczema. Kasi meron tayo tinatawag, kung kanina siya sabi ko merong gut-brain axis, meron din pong gut-skin axis. So, sabihin, anything na may skin condition, alam nyo na po. Ibig sabihin, may imbalance po sa inyong tiyan. That's why you need to take probiotics. Of course, low immunity. Sabi ko nga, 70% ng immune cells ay nasa ating gut. Kung parati kayo sinisipon, inuubo, you need probiotics. And of course, allergies. Okay? So, ayan po. Ayan. So, okay. So, yun po ang ating first product, the probiotics. Okay? So, isa sa mga products na dapat po natin i-take dahil para po maprotektahan ng ating katawan sa mga anumang viruses or pathogens na sa ating kapaligiran. Okay? Our next product po is pag-usapan naman natin po ang men's health. So ito pong product na to is maganda po sa men's health, ang Atomy-So Palmetto. Ayan. So pag ang pinag-uusapan po ang men's health, okay, sa ating mga kalalakihan, kapag po nag-age ng 50 pataas, nagkakaroon na po ng problema. Ano po yung unang problema nila? Which is the prostate health. Yan po yung prostate gland o male reproductive organ na kasing-size po ng isang walnut. Okay? Kasi nga po, kapag po tumatanda ang lalaki, nagkakaroon po ng problema. So yan po, ito pong prostate gland na po ito, which surrounds the urethra and urinary bladder and secretes the prostatic fluid, which is one of the components po ng semen. Okay, ano po ba ang ginagawa? At bakit po lumalaki ang prostate? Yung sabi ko nga, dahil na rin po sa aging,
o sa age po ng kalalakihan. Ayan. Paano po malalaman na may problema na po sa prostate? Kasi po yung prostate, kapag po yan, lumaki, yan po yung mga self-assessment test, ha? Trouble urination. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag po lagi kayo umiihi, meron na po agad kayong problema sa prostate. Ganito po yan. Explain ko po. Trouble urination, kapag po lagi silang umiihi paggabi, frequent urination, especially at night or nocturia. Ibig sabihin, mga 3 to 4 times, lagi na lang pong umiihi. First po yon. Pangalawa, yung pong may urgency, ibig sabihin, naiihi siya, biglang naiihi, and then hindi na napipigilan. Tapos, pagka umihi, katatapos pa lang umihi, feeling mo, iihi ka na naman. Pero which is hindi naman. Ganun siya. Tapos yung ihi nila paputol-putol. Kapag ganun po ang na-experience sa mga kalalakihan, ang tendency po yon, may problema po sa prostate. And then, of course, ang is pagkakaroon po ng blood in the urine. Bakit po nagkakaroon? Kasi nga po, yung pong pagitan ng which is yung urethra, kapag lumalaki po kasi yung prostate, naiipit po yung daluyan po ng ihi. That's why yung napipressure po siya, which is nahihirapan. Kasi may mga maliliit po na tissue around them. That's why kapag na-pressure po, tendency, nahihirapan po siya at nagkakaroon po ng blood sa urine. Pero ang pinaka-importante po naman, kailangan pa rin ng magpa-check up din pa rin po sa doktor. Kasi hindi naman po lahat, baka mamaya may problema naman po sa kidney. So, kailangan po talaga pa-check up din. And then, other one is pain in lower back, hips or rectal area, isa sa mga at pag ganyan po na-experience nila, okay? And then sexual or erectile dysfunction, kung meron na pong problema with scam to this one po. Ayan. Ito yung mga prostate problem po, yung prostatitis. So ito po yung tinatawag na inflammation po or panamamaga ng prostate. At meron po naman, of course, yung benign prostatic hyperplasia, prostate grows larger without the cancerous tumor. Ito po yung ginagawa po, isa sa pinaka-main na problema po when it comes to prostate, yung pagkaroon po ng enlargement of prostate. And other one naman po is prostate cancer, cancerous all cells growth, the prostate and surrounding tissue. Yan naman po isa sa mga problema po sa prostate. Ayan. Sabi dito, prostate health in the Philippines, ayan po, statistics show that 24% of Filipino men aged 51 to 59 suffer from at least moderate symptoms of ng BPH or benign prostatic hyperplasia. So, kapag po na hindi na BPH when left untreated, it can lead to acute retention and require surgery na po. Ayan. So, ayan po. According to the Department of Health, prostate cancer affects about 19.3% out of 100,000 Filipino men. Ayan po. So in 2020, it is estimated that 8,242 Filipino men were newly diagnosed po, making prostate cancer in the third most common cancer in Filipino males and fifth most common overall. So, ito po yung benefits po ng Sopalmeto. Kapag po kasi usapang men's health when it comes to prostate, matagal na po naman itong ginagamit ang Sopalmeto. Isa po uri siya ng halaman. So, ayan po. Ano po ang benefits nito? It support prostate health po. Okay? So, pag prostate health, Sopalmeto po talaga ang pinakamaganda. Okay? And then, ito po yung ano niya. Okay? It prevents hair loss din po siya. Okay? It may improve urinary tract infection. Katulad nga sabi ko kanina, bakit nagkakaroon ng urinary tract infection? Kapag po mayroon ng pamamaga dyan, tsaka po yung nahihirapan po sa pag-ihi. Okay? And then may help regulate testosterone level. Okay, testosterone yun po yung male hormone po ng lalaki. Nababawasan po kasi yan as age po ng lalaki. That's why kapag nag-take po ng Sopalmeto, i-regulate niya po yung testosterone level na po yan. So ito po yung main ingredients. Ang kagandahan po ng produkto ng Atomy, hindi lang po iisa ang kanyang ingredients. Meron pong mga dinadagdag at meron pong health benefits ang bawat isa. Okay? So, ang Sopalmeto, sabi ko nga, when it comes to
prostate health, marami na pong pag-aaral na makakatulong po ang Sopalmeto. Pero still, may dinagdag pa rin. Octacosanol, is a bioactive substance that boosts energy and stamina ng mga kalalakihan. Yeah, especially kung mga nag-exercise po kayo para po lumakas yung inyong stamina, you need Sopalmeto. And then, of course, vitamin E. Alam na natin ang vitamin E is a antioxidant. That's why if you have mga free radicals, matutulong niya para hindi magkaroon ng cell damage. And zinc, yan. Ang zinc tsaka selenium is also eliminates free radicals to prevent the cell damage. At nakakatulong din po yan sa pag-produce o mapanatili ang kalidad ng sperm ng lalaki. That's why kung may problema po sa, of course, sa fertility or something like that, maganda po ang ating Sopalmeto na ma-share po sa kanila. Okay? Yan po ang mga ingredients na meron po ang ating Sopalmeto when it comes to men's health. Yan po, okay? So, yan po ang mga produkto na aking na-share po sa inyo na may mga health benefits. Okay? So, mapuprotektahan po natin ang ating katawan using that Atomy products. Okay? Di po ba? Maganda po yun. Sabi ko nga, dito sa Atomy, ang pinaka-goal natin is share the benefits and the goodness of all products. Di po ba? Okay? So, that's why we need to be healthy at protected po ng ating mga products. Okay? So, okay. Good afternoon lahat po sa inyo. At once again, this is Sales Master Femason and thank you very much po.